Inipensahan ni Finance Secretary Ralph Recto sa Korte Suprema ang pagsaoli ng halos 90 billion pesos na pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Giit ng kalihim, mahigit kalahati sa pondong ito ang ginagamit pa rin naman sa mga proyektong pangkalusugan. Narito ang report ni Camille Samonte. Sa pagpapatuloy ng oral arguments ng Korte Suprema kaugnay ng PhilHealth Funds Transfer, nanindigan si Finance Secretary Ralph Recto na hindi bankrupt ang PhilHealth. Kumikita raw ito sa kabila ng pagbalik ng 89.9 billion pesos na pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Taliwas ito sa ulat ng Commission on Audit na base sa financial statement ng PhilHealth. Sa katunayan, mahigit 183 billion pesos daw ang pwede sanang ibalik ng PhilHealth sa National Treasury, pero halos 90 billion pesos lang ang ipinasauli. At kahit na ibalik na ng PhilHealth ang 60 billion pesos na sobrang pondo nito, wala raw na kompromisong serbisyong pangkalusugan para sa mga miyembro nito. Ginamit naman din daw ang perang ito para sa mga proyektong pangkalusugan. It paid frontline workers, built hospitals, and gave the poor access to medicine. Meron pang 498 billion pesos na pondo ang PhilHealth ngayon na higit pa sa sapat para dagdagan ng mga benepisyo. Tanong naman ni Associate Justice Samuel Garland. Saan ba gagamitin yun? Dapat, hindi ba sa kapakanan ng mga miyembro para sa benepisyo at sa pagbaba ng kontribusyon? Hindi ba natin kayang ibaba ngayon yung mga kontribusyon? Sagot naman ni PhilHealth President at CEO Edwin Mercado, pwede lang ito kung may kinita ang reserve fund. Pero inamin ni Mercado, hindi pa kayang sagutin ng PhilHealth ang kabuang hospital bill ng mga miyembro. Ang tinatarget po namin ay maibaba yung tinatawag na out-of-pocket expense ng ating mga kababayan. Ang talaga pong adhikain na namin na nandun din naman po sa Universal Healthcare Law ay eventually po talagang wala na pong babayaran ng ating kababayan. Pero dahil sa kakarampot lang na benepisyo at pagtataas ng premium contribution, nakakapagtaka raw kung bakit binalik pa ang sobrang pondo ng PhilHealth. Mabigat sa kanila ang premiums, lalo na dahil karamihan sa kanila ay ordinaryong manggagawa. And yet, pag nagkasakit sila, kailangan ho nilang mag-shell out ng mas malaki. Yung out-of-pocket spending po for health as of last year, I believe, is around 11,000 per individual, more or less. Dahil tapos na ang oral argument sa Korte Suprema, hihinga ng final position ang respondents at petitioners kaugnay ng paglilipat ng pondo ng PhilHealth. Matapos niyan, hihintayin na lang ang desisyon ng ESI tungkol dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.